Mia! Late ka na naman! Anong oras na? Malakas ang boses si Ginang Rivera, sapat para mapahinto si Mia sa kanyang pagpasok sa silid-aralan. Ramdam niya ang ninig ng titig ng kanyang guro at ng buong klase. Isang beses siyang humakbang papasok habang hawak ng mahigpit ang bag sa kanyang balikat. Tumigil siya sa harap ng klase habang nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Lagi ka na lang late! Sigaw ng guro na halatang naiinis na. Ilang beses na kitang sinabihan na bawal ang late sa klase ko pero hindi mo iniintindi. Huminga ng malalim si Mia at pilit na nilunok ang pagod at gutom na kanina pa sumisikip sa kanyang sikmura. Umupo ka na. Sa susunod na maulit pa ito ay makakarating na sa prinsipal at sisiguraduhin kong mapapatalsik ka na sa eskwelang ito. Pasensya na po, ma'am. Mahina niya sagot bago dahan-dahang naupo sa kanyang upuan sa likuran. Hiyang-hiya na siya dahil tinitignan siya ng mga kaklase niya na may pandidiri o kaya naman ay may inis. Ilang segundo lang ay nagsimula ng magbulungan ang kanyang mga kaklase. Ay nako, baka napasarap na naman sa tulog. Bulong ng isang estudyante sa kanyang katabi. Malay mo, galing sa gimmick. Dagdag pa ng isa, sabay tawanan. Siguro may boyfriend na kaya laging puyat. Singit pa ng isa at muling nagtawanan ang grupo. Hindi na lang kumibo si Mia. Ibinaba niya ang kanyang tingin at sinubukang wag pakinggan ang mga panlalait. Sanay na siya. Ang hindi nila alam ay maaga pa lang bago sumikat ang araw. Gising na si Mia. Habang ang ibang estudyante ay mahimbing pang natutulog, siya ay nasa kusina na, nagluluto ng kakanin. Habang ang iba ay nag-aalmusal kasamang pamilya, siya ay nagmamadali upang ibenta ang mga ito sa palengke. Habang ang iba ay inaasikaso ng kanilang magulang bago pumasok sa paaralan, siya ay nag-aalaga ng kanyang nakababatang kapatid. Pinapakain ito at iniiwan sa kapitbahay bago siya tumakbo papunta sa eskwelahan. Bago siya makarating sa paaralan, basang-basa na siya ng pawis, pagod na pagod at malapit nang mawala ng malay dahil sa gutom. Pero wala siyang magawa. Kailangan niyang gawin ang lahat ng ito. Wala siyang ibang aasahan. Pagkatapos ng ilang minutong pakikinig sa leksyon, unti-unting bumibigat ang kanyang mata. Kahit anong pilit niyang itutok ang kanyang tingin sa pisara, talagang ramdam niya na ang antok sa kanyang katawan. Maya-maya pa, hindi na niya napigilan. Pumikit ang kanyang mata. Unti-unting bumagsak ang kanyang noo sa kanyang braso. Tahimik ang klase. Wala siyang naririnig kundi ang malabong tinig ng guro na nagtuturo sa harap. Hanggang sa... Isang malakas na hampas sa mesa ang gumising kay Mia. Halos mapatalon siya sa gulat at nagmadaling tumayo. Mia Santos! Galit na sigaw ni Ginang Rivera. Natutulog ka sa klase ko? Naramdaman niya ang tingin ng buong klase sa kanya. Pasensya na po, mahinang sagot ni Mia habang nakayuko. Napakasama na impluwensyang ibinibigay mo sa mga kaklase mo. Patuloy ng guro. Paano mo balak ipasa ang klase ko kung ganyan ka? Gusto niyang ipaliwanag. Gusto niya sabihin na hindi niya ito ginusto, pero alam niyang hindi rin naman siya pakikinggan. Patawad po, ma'am. Iyon lang ang nasabi niya. Napailing ang guro bago ito bumalik sa harapan ng klase. Pero kahit tapos na ang sermon, hindi pa rin tapos ang mga bulungan at halakhak ng kanyang mga kaklase. Puro sorry na lang. Buti pa umuwi na lang siya at matulog na maayos. Tignan mo, parang bangkay. Kulang na lang ata, mahimatay. Masakit, pero tinanggap na lang ni Mia ang lahat ng pangungutya sapagkat wala naman silang alam. Maya-maya pa tumunog ang bell, hudyat ng recess. Mabilis na naglabasan ang mga estudyante mula sa silid-aralan at sabik na pumila sa kantin at yung iba naman ay naglabas na ng baon mula sa kanilang bag.
Habang si Mia ay tahimik lang na nakaupo sa kanyang upuan, siya ay nakatingin lang sa kanyang mga kamay. Pilit na nilalabanan ang kumakalam niyang tiyan. Wala naman kasi siyang dalang baon at mas lalong wala rin siyang perang pambili. Yung kita niya sa pagtitinda ay ibinibigay niya na lang sa mga kapatid para may pangkain sila. Kaya ito siya, nagtitiisa lang. Napansin ito ng isa niyang kaklase. Ano Mia? Hindi ka na naman kakain? May pangaasar sa tinig nito. Hindi siya sumagot. Ay, oo nga pala. Sabat ang isa pa. Laging late kasi siguro tinatamad maghanda ng baon sa umaga. Tamad! Napuno ng halakhak ang paligid. Niyakap na lang ni Mia ang sarili. Pilit na tinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. Matapos ang klase, nagmadaling lumabas ng paaralan si Mia. Ang ibang estudyante na nakakasabay niya ay masayang naglalakad pa uwi kasama ang mga kaibigan nila. Samantalang siya ay nag-iisa at mabilis na tinatahak ang makitid na daan pa uwi. Wala siyang oras para makipaglaro o makipagkwentuhan dahil kailangan niyang umuwi agad. Dahil pagdating niya sa bahay, magsisimula na naman ang panibagong trabaho. Ang pag-aalaga sa kanyang kapatid, ang pagluluto ng paninda, at ang pagtitinda na naman para lang may maipangkain sila. Paulit-ulit lang ang lahat at wala siyang magawa kundi ang tiisin ito. Mia, huwag kang iiyak. Para sa pangarap pa to. Para sa kapatid mo ha. Huwag kang susuko. Bulong niya sa kanyang sarili. Nang araw na iyon, hindi mapakali si Ginang Rivera. Paulit-ulit niyang naaalala ang pagod na mukha ni Mia, ang kanyang matamlay na kilos at ang paraan ng kanyang pagsasalita. Maraming taon na siyang nagtuturo at marami na siyang nakikilalang estudyante, pero may kung anong bumabagabag sa kanya tungkol kay Mia. Hindi niya alam kung bakit, pero nagdesisyon siyang alamin ang dahilan. Hindi mapigilan ni Ginang Rivera ang sarili at sinundan niya si Mia mula sa di kalayuan. Nagtataka kung saan ito pupunta. Sa kanyang paglalakad, nakita niyang umuwi si Mia. Wala namang mali doon bukod sa nakita niyang bahay nila na parang isang malakas na hangin na lang ay tutumba na. Alam niya naman na minsan ay ganito talaga ang estado sa buhay ng ibang estudyante. Aalis na sana siya nang biglang lumabas si Mia, bitbit ang isang malalaking box at saka dumiretso sa kalapit na palengke. Nagmasid si Ginang Rivera mula sa malayo. Doon niya nakita kung ano ang ginagawa ni Mia. Sa isang maliit na pwesto sa gilid ng palengke, nakita niya ang bata na nakatayo sa harap ng isang lamesang puno ng kakanin. Napansin niyang pinupunasan ni Mia ang pawis sa kanyang noo habang abalang inaayos ang mga paninda. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na siya magbenta. Lutong kakanin po! Puto, bibingka, suman! Masiglang sigaw ni Mia sa mga dumaraang tao. Ngunit kahit pilit niyang ngumiti sa mga mamimili, kitang-kita pa rin ang pagod sa kanyang muka. Nako, ayun na si Mia at makabilingan ng kakanin niya. Ang batang yun talaga ay walang kapaguran, sabi ng isang ale na narinig ni Ginang Rivera. Habang pinapanood niya ang dalaga, unti-unting napagtanto ni Ginang Rivera ang katotohanan na hindi tamad si Mia. May disiplina siya. Sa halip, isa siyang masipag na bata na nagbabanat ng buto upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Makalipas ang ilang oras, nang matapos si Mia sa pagtitinda, naglakad ito pa uwi. Hindi na napigilan ni Ginang Rivera ang sarili. Lumapit siya sa dalaga. Mia? Nagulat si Mia na makita ang kanyang guro. Ma'am? Gulat na tanong niya. Nakita kita. Seryosong sabi ng guro. Ikaw pala ang nagtitinda ng kakanin dito? Tumango si Mia na tila nahihiya. Opo ma'am,
Bakit hindi mo malang sinabi? May halong lungkot ang boses si Ginang Rivera. Napayuko si Mia. Kasi po, ayoko pong kaawaan ako. Mahinang sagot niya. Saglit na natahimik si Ginang Rivera. Pero Mia, napakabata mo pa para pasanin ang ganitong hirap. Napatingin si Mia sa kanyang guro pero ngumiti lang siya ng bahagya. Ma'am, wala naman po akong choice. Sagot niya. Kung hindi po ako kikilos, paano pong kapatid ko? Paano ang pagkain namin sa araw-araw? Sa puntong yon, hindi napigilan ni Ginang Rivera ang kirot sa kanyang puso. Mia, hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Kinabukasan, maagang pumasok si Ginang Rivera sa opisina ng pinsipal. May gusto po sana akong irekomenda para sa scholarship. Seryosong sabi niya, nagkatingin na ng ibang guro. Sino? Tanong ng pinsipal. Si Mia. Sagot ni Ginang Rivera. Nagulat ang ilan. Si Mia? Pero hindi ba siya laging late at madalas na natutulog sa klase? Tanong ng isa sa mga guro. Hindi dahil sa tamad siya. Mariing sagot ni Ginang Rivera. Nagtatrabaho siya tuwing umaga at gabi para lang mabuhay. Hindi ko pwedeng hayaan na mawala siya ng pagkakataong makapag-aral. Tahimik ang prinsipal sandali bago tumango. Kung ganon, isasama natin siya sa listahan ng mga scholar. Hindi mapigilan ni Ginang Rivera ang mapangiti. Alam niyang isang hakbang ito para matulungan si Mia. Kinahapunan, tinawag ni Ginang Rivera si Mia sa kanyang opisina. Ma'am, bakit niyo po ako pinatawag? Tanong ng dalaga, kinakabahan. Ngumiti si Ginang Rivera. Mia, inirekomenda kita para sa isang scholarship. Diretsong sabi ng guro. Nalaki ang mata ni Mia. Ano po? Scholarship, ulit ng guro. Nang malaman ko ang sitwasyon mo, hindi ko kayang ipagwalang bahala. Kaya't kinausap ko ang prinsipal at tinatanggap ka na bilang isa sa mga scholar ng paaralan. Mabibigyan ka ng allowance mo. Nairekomenda ko rin sa Kapitolyo para matulungan ang iyong pamilya. Hindi agad nakapagsalita si Mia. Ma'am, totoo po ba yan? Tumango si Ginang Rivera. Tila biglang bumagsak ang lahat ng bigat sa balikat ni Mia. Hindi niya na kailangan mag-alala kung paano makakapasok sa paaralan. Napaluha si Mia. Ma'am, maraming salamat po. Mahina niya sabi. Nanginginig ang boses. Ngumiti si Ginang Rivera. Karapat dapat kang matulungan, Mia. Sagot niya. At simula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Pasensya ka na ha, kung minsan ay napagalitan kita. Sana ay naging mas mabuti akong guro at inintindi ko muna ang sitwasyon mo. Ma'am, naiintindihan ko po. Alam ko rin naman pong pangit tignan ang pagiging late ko. Salamat po na kahit sinasermon niyo ko, ay hinahayaan niyo pa rin akong pumasok sa klase. Oh Mia, kay bait mong bata. Mula nang matanggap siya sa scholarship, nagbago ang takbo ng buhay ni Mia. Hindi na siya kailangang gumising na sobrang aga para magtinda ng kakanin tuwing umaga dahil nakakatanggap na sila ng tulong mula sa gobyerno. Kanyang mga tiya at tiyo na nahabag sa sitwasyon nila at hindi na rin siya kinakailangan mag-alala tungkol sa matrikula at gastusin sa paaralan. Nakaramdam siya ng kaginhawaan. Mia, gusto mo ba sumama sa amin sa pag-aaral mamaya? Tanong ng isang kaklase niyang noon ay isa rin sa mga tumutukso sa kanya. Nagulat siya. Dati ang mga kaklaseng ito ang madalas magbulong-bulungan tungkol sa kanya. Pero ngayon, tila nag-iba ang tingin nila sa kanya. Nag-aalangan siyang sumagot pero bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang isa pang kaklase niyang si Jenny. Sige na, Mia, para mas madali na nating matutunan yung lesson. Nakangiting sabi nito.
Nagkaroon siya ng pagkakataong makisama sa iba. Nakauwi siya ng pagod pero hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pag-aaral kasama ang mga bagong kaibigan. Habang tumatagal, lalong naging masigasig si Mia sa kanyang pag-aaral. Dati, natutulog siya sa klase dahil sa sobrang pagod. Pero ngayon, si Ginang Rivera na mismo ang nagpapatigil sa kanya sa pagsagot sa recitation. Papaano ba naman kasi ay hindi na makasagot ang iba dahil alam niya na ang lahat. Napansin ito ng kanyang mga guro. "Mia, malayo na ang narating mo," sabi ni Ginang Rivera isang araw matapos ang klase. Napangiti si Mia. "Kayo po ang dahilan, ma'am," sagot niya. "Kung hindi niyo po ako tinulungan, baka hanggang ngayon nahihirapan pa rin ako." Ngumiti si Ginang Rivera. "Hindi ako ang dahilan, Mia," sagot niya. "Ikaw ang nagsumikap. Ginawa ko lang ang nararapat para sa isang estudyante na may pangarap." Napayuko si Mia pero sa kanyang puso, alam niyang utang niya kay Ginang Rivera ang lahat ng ito. Dumaan ang mga buwan at dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang kanilang graduation. Habang nakaupo sa harap ng entablado, hindi pa rin makapaniwala si Mia na narito siya ngayon. Noon, iniisip niyang baka hindi na siya makatapos. Ngayon, narito siya bilang valedictorian. Nang tinawag ang kanyang pangalan para sa kanyang speech, nanginginig siyang tumayo. Humarap siya sa napakaraming estudyante, guro at magulang. Huminga siya ng malalim. "Magandang araw po sa inyong lahat," panimula niya. "Ako po si Mia at isang malaking karangalan ang tumayo sa inyong harapan bilang valedictorian ng aming batch." Saglit siyang natikilan at lumibot ang kanyang paningin sa mga taong naroon. Sa kanyang guro, sa kanyang mga bagong kaibigan at sa kanyang nakababatang kapatid na ngayon ay masayang nakangiti sa kanya. "Marami po sa inyo ang hindi nakakaalam ng kwento ko," patuloy niya. "Akala ng iba, tamad ako, walang disiplina at walang interes sa pag-aaral. Pero ang totoo, natutulog ako sa klase, hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil buong magdamag akong nagtatrabaho upang may maipakain sa aking kapatid." Tahimik ang buong lugar dahil ang bawat isa ay nakikinig ng buong puso. Pero isang tao po ang naniniwala sa akin. Isang taong hindi lang guro, kundi naging inspirasyon at pangalawang magulang ko na rin. Siya ang nagtulak sa akin upang magpatuloy kahit gusto ko na sumuko. At siya din po ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon, tumatayo sa inyong harapan. Napatingin siya kay Ginang Rivera na hindi na itago ang luha sa kanyang mga mata. "Maraming salamat po, Ma'am Rivera," sabi ni Mia. Ngayon ay may luhang pumapatak sa kanyang pisngi. "Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po mararating ito." Sa sandaling yon, alam niyang hindi lang siya ang nagwagi. Nagwagi rin si Ginang Rivera. Nagwagi rin ang bawat estudyanteng tulad niya ay may tahimik na lumalaban sa buhay, umaasang balang araw may isang taong makakakita ng tunay nilang halaga. At sa sandaling yon, sa kanyang puso, alam niyang hindi lang ito pagtatapos. Ito ay simula ng isang bagong pangarap. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!